Si Reynel Hugnatan ay isang left-handed, meron siyang magandang footwork sa poste. Maganda rin ang kanyang shooting sa mid-range at magaling siyang gumawa ng mga clutch free throws. Minsang tinawag siya ni Coach Tim Cone na perfect power forward dahil kaya niyang mag-shoot, hustle, rebound at dumepensa. Sa unang bahagi ng kanyang career, kaya niyang maglaro ng power forward at center. Pero saan nga ba nagsimula si Hugnatan? Gaano nga ba siya kagaling? Kaya sa video natin ngayon, pag-usapan natin ang pride ng Negros Occidental, si Reynel Hugnatan. Si Reynel Hugnatan ay ipinanganak sa Bacolod City. Lumaki siya sa Talisay na katabing city lamang ng Bacolod sa Negros Occidental. Ang kanyang ama ay isang truck driver at ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo din ng isang maliit na sakahan. Nagtrabaho siya bilang isang sakada, isang itinerant field worker sa tubuhan. Naglaro si Hugnatan para sa University of Manila Hawks sa high school level sa loob ng 2 taon. Dito din siya naglaro ng collegiate level sa ilalim ng head coach na si Ato Tolentino, ngunit nanatili lamang siya ng 1 taon. Noong 1998, nung siya ay 19 years old, sumali si Hugnatan sa Negros Slashers ng Metropolitan Basketball Association or NBA. Inoferan siya ng Negros Slashers ng 15,000 monthly para maglaro. Pinangunahan nilang dalawa ni John Ferriols ang Negros Slashers na manguna sa Southern Conference. Noong 1999, sumali siya sa All-Star Dunk Contest ng NBA kung saan ay na-outperformed niya si Don Camaso at nakalaban niya sa finals ang Filipino-American na si Matt Mitchell. Noong 2000 season, ang Slashers ay may small ball lineup. Sa kabila nito, nakapasok pa rin sila sa finals. Pero sa Game 6 ng finals, hindi nakalaro si Hugnatan dahil sa lagnat. At dahil dito ay natalo ang Negros sa San Juan Knights. Nang sumunod na season, muling nakapasok ang Slashers sa finals. Sa Game 3 laban sa LBC Batangas Blades, si Hugnatan ay nakagawa ng double-double na may 20 points at isang career-high na 21 rebounds. Gayunpaman nanalo ang Batangas sa sumunod na laro at natalo muli ang Negros sa finals. Sa season na iyon, napanalunan niya ang Most Improved Player Award. Noong 2002 quarterfinals, parehong umiskor sina Hugnatan at Dino Aldeguer ng 19 points laban sa Osaka Pangasinan Waves para dalhin ang Negros sa semifinals. Pinangunahan niya rin ang Negros laban sa Davao Eagles na may 31 points at 14 rebounds. Pagkatapos ay ang final sweep laban sa LBC Batangas kung saan ay nag-average siya ng 19 points at 10.3 rebounds. Di nagtagal pagkatapos ng 2002 season, ang NBA ay tuluyang nagsara. Sa pagbuwag ng liga, nag-apply si Hugnatan at iba pang mga manlalaro ng NBA para sa 2003 PBA draft. Pinili ng Coca-Cola Tigers si Hugnatan bilang ika-9th overall pick ng 2003 PBA draft. At dito ay pumayag siya sa 2 taong kontrata na nagkakahalaga ng 3.26 million pesos. Noong 2003 Reinforced Conference, nakapasok sila sa finals kung saan ay napanalunan nila ang kampyonato sa Game 7. Noong 2004-2005 Philippine Cup, si Hugnatan, kasama si Jeffrey Carriazo, ay na-trade sa Alaska Aces para kay Ali Peak at John Arrigo. Sa kanyang debut, pinangunahan niya ang Alaska sa kanyang 21 points, ngunit natalo sila sa San Miguel Beermen. Noong 2005 Fiesta Conference, nabigo silang makapasok sa semifinals dahil na-eliminate sila ng Red Bull Barako sa quarterfinals. Noong 2006-2007 Philippine Cup, hindi nakalaro si Hugnatan dahil sa ACL. Nakabalik lamang siya sa 2007 Fiesta Conference kung saan ay nakapasok sila sa finals. Ang kanilang nakalaban sa finals ay ang Talk and Text, kung saan ay umabot sila sa Game 7. Sa Game 7, umiskor siya ng 16 points at isang clutch free throw para makuha ng Aces ang kampyonato. Ito ang unang kampyonato ng Aces mula noong 2000 All-Filipino Cup. Nakapasok pa ang Aces sa finals ng 2 magkasunod na taon, pero nabigo silang makuha ang kampyonato, kung saan ay tinalo sila ng Talk and Text at Pure Foods Tender Juicy Giants. Nag-bounce back ang Aces para sa 2010 Fiesta Conference at dito ay nakuha ni Hugnatan ang kanyang pangatlong championship kalaban ang Beermen. Noong February 15, 2011 sa 2011 Commissioner's Cup, nakuha ng Meralco Bolts si Hugnatan kapalit ni Hans Thiele at Paulo Bugia. To cut the long story short, sa edad na 36, nakalaro pa siya ng kanyang ika-6 na All-Star, kasama sina Jimmy Alapag na nooy 37 at Asi Taulava na 42.
na mas matanda kaysa sa kanya sa All-Star. Noong 2016 Governors Cup, nakapasok ang Meralco sa finals at ito ang unang finals appearance sa kanilang franchise history. Sa Game 1 kalaban ng Hinebra sa finals, nagambag siya ng 15 points, ngunit sila ay natalo. Pagkatapos sa Game 2 at Game 3 ay umiskor siya ng 17 points at nakagawa siya ng 3 clutch triples upang makuha ang 2-1 series lead. Gayunpaman, nakabalik ang Hinebra at tinalo sila sa finals sa 6 na laro. Noong May 12, 2023, inihayag ng bagong head coach na si Luigi Trillo na nagretiro na si Hugnatan sa professional basketball. Pero noong December 2023, galing sa pagreretiro, muli siyang bumalik sa paglalaro para sa Mysore Mustangs sa Pilipinas Super League o PSL para sa President's Cup. Bago niya ito ginawa, humingi muna siya ng permiso sa Meralco at kay PBA Commissioner Willie Marshall. Nag-debut siya para sa Mysore na may 10 points. Pagkatapos ay umiskor siya ng 19 points sa 8 of 12 shooting, 5 rebounds, at 2 assists sa isang panalo laban sa Bicol. Pero sila ay na-eliminate sa first round ng Davao Occidental Tigers. Sa simula ng 2023-2024 season, naging assistant coach si Hugnatan para sa Meralco. Siya ang na-assigned sa pag-develop ng mga frontcourt players ng Meralco. Alam niyo ba, noong 2001, ang pagsikat ni Hugnatan sa NBA ay itinampok sa isang 30-minute special na ipinalabas ng Japan Broadcasting Corp. Si Hugnatan ay namuhay na may frugal lifestyle o yung matipid sa buhay. Ngunit palagi siyang nagtatravel sa iba't ibang mga beach sa bansa. Nagmamay-ari din siya ng isang collection ng Air Jordans, kabilang ang Just Don Air Jordan 2s, na isinuot niya sa isang laro bago ginawa ng sinumang player ng NBA. Ang pagpasok ni Hugnatan sa NBA ay aksidente lamang. Nung pag-uwi niya sa Bacolod, ay niyaya siyang mag-tryout ng kanyang kaibigan para sa Negros Slashers. Pumayag siya dahil ang nasa isip niya noon ay papawis lamang at para pagbalik niya ng Maynila ay nasa kondisyon ang kanyang katawan. Pero ang resulta, sa kanilang dalawa ng kanyang kaibigan, si Hugnatan lamang ang napili.